mag-intercede po tayong lahat at mag-pray. Tapos ano po, hindi ko alam nanghihina talaga ako. Parang nito lang hapon. Pero ano naman, okay naman talaga ako kayo ng umaga. Kaya ayun, kaya in Jesus' name, basta magiging okay po lahat. Ano po, pakilabas na lang po. Ayan, kasi may question mark dyan. Ayan, may tanong kasi ako sa inyo. Ayan, sagot po kayo isa-isa. Hindi, joke lang po. Ayan, sabi ko nga po dito, kailan daw po ba natin masasabi na yung kuwari malapit nang matapos, o kaya ito nga po kasing panahon natin ngayon, 'di ba? Sinasabi na nga natin na ito yung panahon na last days na nga. Kaya kayo, sa palagay nyo, pag tinanong kaya tayo isa-isa, ano yung sasagot natin pag tinanong tayo na kailan mo masasabi na malapit, patapos na o malapit na talaga yung pagdating nga ng Panginoon? Kaya dito nga po, ayan, sa next sabi diyan, kailan daw po natin malalaman na tapos na yung isang araw o yung buong mag-araw na favorite na hanggang sabihan, 'di ba? Yung buong araw na 'yon. Sabi po kapag 'di ba ayan, kapag gabi na, 'di ba? Ay tapos praise God na tapos na yung buong araw mula kayo ng umaga hanggang ngayon. Tapos next po, sabi diyan, kailan daw po natin malalaman na tapos na, uwian na, tapos na tayo magtrabaho, 'di ba? Sa mga working, yung pagpasok pa lang ng umaga, kahit sa mga estudyante, 'di ba? Yung 6 ka, pasok ko pa lang, sana uwian na, 'di ba? Ganun agad. Pero 'di ba, kailan daw po natin malalaman na tapos na yung klase, tapos na yung pagtatrabaho kapag uwian na, yehey, 'di ba? Ganun tayo. Tapos next po, kailan do'n daw po natin malalaman na tapos na yung buwan o natapos na yung buwan ng Setyembre, ayan, ng September, 'di ba? Kung nakita natin na, na, 29 na, 30, 'di ba, patapos na, at sahod na 'yun, 'di ba? Sa mga estudyante, hindi sila excited sa gano'n. Pero 'di ba, nakakatawa kasi maiisip natin, matutuwa tayo na, ay, thank you kay Lord kasi may panibagong buwan. Tapos sunod din po, kailan din daw po natin malalaman na itong yung mga bills daw sa mga nagatrabaho, sa mga nanay at tatay natin diyan, 'di ba? Ito yung anong kailan narinig ko sila Risa nung nasa care group, sabi niya, ayun na yung Meralco, 'di ba? Yung tipong yung mga ganong bagay na parang naisip nila na kailan ba ito matatapos. Pero nga, 'di ba, pag nabayaran na daw 'yun, 'di ba, ang saya-saya. Tapos ayun din yung sinasabi nga na, yung meron silang sinasabi na kapag nga daw hindi pa sahod, pero yung budget mo, kamusta? Di ba yung pinost nga ni Andrea, di ba? Na yung tiga 10 piso na nakabuo ng 1,000, di ba? Kaya pa daw. Ayan, kaya pa po yun. Pero, yung tinatawag na pecha de peligro. Pero salamat sa Panginoon kasi may mga ganun mga pangyayari, pero makikita natin na God will provide talaga. Tapos po, sabi rin dito, ito, may picture po diyan, ayan, 'di ba? Kapag tumatanda na nga, 'di ba? May mga takot nga daw po sa mga matatanda na malapit nang maubos daw yung kandila. Hindi, joke lang, yung kuwari, yung buhay nila patapos na 'to, yung ganun. Pero sabi nga, 'di ba, sa mga pag alam na tumatanda na, isip na nila na ay kailangan magbago na ako. Meron akong kilala o sabi nga nila kasi tumatanda na yan kaya bumabait na siya. Yung kasi puputi na yung buhok niya pero nung dati pala away, pala ganito. Parang siguro kasi ipatapos na kailangan maging mabait na ako para mapunta akong langit. Siguro mga ganun silang mga mindset. Pero sabi nga po sa Bible, sinasabi din na ayan, ito nga pong tinatawag na mga huling araw. Ngayon nga po, 'di ba, sa panahon natin ngayon, dapat talaga ang mga Kristiyano, nagagalak talaga tayo. Dapat talaga ang mga Kristiyano, talagang lubos yung kagalakan natin kasi malapit na nating makita ang Panginoon. At the same time, may matutunan natin, bakit nga ba pag last days dapat ganito na tayo? Sabi nga po sa verse sa Luke yan, pero sige, paki-next lang po, makikita mo lang yan. Sabi diyan, the days will come and it shall come to pass. Alam niyo po, sabi diyan sa Luke 21, 7 hanggang 8, sabi nga po doon, tinanong nila si Jesus, sabi, Guro, kailan po mangyayari ang sinasabi ninyo? At ang mga palatandaan kung malapit nang mangyari yon? Sumagot si Jesus o si Jesus, mag-ingat kayo na hindi kayo malinlang ninuman. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan, at sasabihin nilang sila ang Kristo at sasabihin din nilang dumating na ang panahon. Huwag kayong maniwala sa kanila. Ngayon po talagang marinig natin, pag tumingin po tayo sa Facebook, mag-YouTube po tayo, tapos yung anong tawag doon, yung end time
headlines nga po, di ba? Makikita natin doon na talagang ang dami-dami nang nangyayari sa mundo na kung saan may isip talaga nating patapos na nasa last days na nga tayo, di ba? Sabi nga po, anong mga nakaraan pang mga taon na narinig ko, laging sinasabi doon na hindi nga lang daw po last days, kundi sabi last hour na nga daw po. At ngayon bilang Kristiyano, di ba? Kamusta daw po yung Kristiyanong pamumuhay natin? Kaya sabi po dito, ano ang mangyayari sa mga huling araw? Ano na po ba ang mangyayari sa mga huling araw? Sa Bible po, talagang kung magbabasa nga daw po tayo ng Bible, hindi po ito itinago sa atin. Sabi nga po dyan, mababasa natin yung mga yan sa Matthew, mababasa nyo po yan sa Timothy, mababasa nyo sa Thessalonians, yung pagdating nga ng Panginoon, at kahit sa Peter, di ba? At kahit yung Revelation, di ba? Sinasabi rin po yung mga bagay na yan. Na kung saan, sa bawat pagbasa natin ng pahina ng Bible, talagang ina-update tayo ng Panginoon sa mga gantong panahon. Sabi nga po, ano ang mga mangyayari sa mga huling araw? Una daw po, sabi diyan, it will become, sabi po, critical times are hard to deal. Ito po yung sinasabi na, sabi nga po, ito yung sasabi diyan sa 2 Timothy 3:1, tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw. Sa last days po talaga, magiging mahirap po yun. Pero tandaan din po natin, sa Matthew merong sinabi ang Panginoon doon na sobrang magagalak po tayo. Kaya sabi po dito, sige, paki-next na po, papakita ko lang po sa inyo yung mga nangyayari. Naalala ko, nung Sunday nga po, di ba, ang parinich po ni Pastor, tungkol nga po yung sa paggawa nga po natin ng mabuti, di ba? At sabi doon, ito po ay bunga ng kaligtasan natin. Hindi porket mabuti ka lang, mabait ka lang, ligtas ka na. Kundi bunga yon dahil tinanggap natin ng Panginoon, kaya ka nagiging mabuti. Tapos nakita ko din nga po sa main, ang preaching nga po doon, yung sinasabi doon na yung love others and respect others. Sa mga huling araw daw po kasi, ito po yung mga tao. Sabi ang mga tao ay ganito. Sabi dyan, una daw po yung meron silang mga masamang pag-uugali. Pag tumingin na po kayo sa labas, sabi nga daw po dyan, marami kayong makikita na makasarili, yung mga palalo, yung anyabang, di ba, mapagmataas. Sabi suwail sa magulang, walang utang na loob, mapanirang puri. Sabi po yan sa 2 Timothy sa 3, basahin nyo na lang po yung 2 hanggang 5. Mapusok, namumuhis na mabuti, taksil, pabaya at mayabang. Sabi daw po, ayun yung mga tao dyan paglabas natin. Na kung saan, bakit kailangan nila ng Panginoon? Bakit kailangan nila na makilala ang Diyos? Kasi akala nila, the more na masungit ka, the more na masama ugali mo, panalo ka. Minsan may mga ganun sa labas na parang iniisip nila na dapat lamangan ko tong kapwa kong to. Kung siya ang yabang niya, dapat mas maano ko sa kanya. Pero ang katotohanan, hindi nga po ganun yung tinuturo ng Bible. At sabi nga rin po, di ba, minsan kahit sa church, di ba, may mga time daw po na nagiging ganun yung mga tao. Minsan nagiging makasarili na hindi na naiisip yung kapwa nila. Kaya pala may mga time sa atin dito sa church, tinuturo talaga na gumawa ka ng mabuti, maging mabait ka. Talagang dahil nga nagtitiwala ka sa Panginoon, dahil nga kilala mo ang Diyos, nagiging ganun nga daw po dapat. Kaya ngayon, sa mga huling araw, ito na po ang nakikita natin. Sunod pa, pangalawa, sabi dyan, may mga taong makadiyos daw, pero hindi naman totoo. Ito nga po yung makikita nyo, uso rin po ito, di ba, yung mga false na mga religion. Yung meron akong nakita na nung kailan lang na umabot na nga sa Senado, di ba, yung tungkol sa religion nilang yun, na siya daw ang anak ng Diyos, di ba po? At pero nakikita natin na wala namang justification yung ginagawa niya. Kaya sabi po dyan, di ba, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig sa Diyos, kukunwaring maka-Diyos. Ang mga tao daw, sa last days po, maraming mga ganyan. Kaya sabi nga, anong sabi nung binasa ko kanina sa inyo, sabi doon, wag daw po tayong magpapanindang. Sunod po, letter C, sabi diyan, makikita po natin na naganap na yung krimen. Makikita natin na saan, makikita mo bawat sa ang paligid man, sa ang sulok man ng mundo, di ba? Meron ka makikitang merong mga nakapan. May mga, yung sabi nga, yung mga namamantala ng mga tao, pagsamantala, sakim sa salapi. Tapos yung mga pagpatay nga po, 'di ba? Yung doon nga sa yung Hamas nga, 'di ba? Ano yung ginagawa nila, sinusunog, pinapatay yung mga baby. Tapos yung mga basta inaalis sa pamilya, grabe yung mga ganun. Tapos sabi po diyan, marahas, malupit, walang habag. At sabi rin po, mahilig sa kalayawan. Yung mga tao ngayon, lagi na lang ang gusto ay pleasure. Kapag nakaka-pressure na yan, hindi nila yan gagawin.
At sunod po, pang sala, sabi po diyan, marami ang hindi na magmamahal sa Diyos. Sa mga huling araw din po, di ba, sabi diyan, sa Matthew 24:12, sabi doon, many will grow, sabi diyan, cold, saan? Sa love nila sa Panginoon. Nadi-diminish daw po yung pag-ibig sa Panginoon. At sinasabi rin po, hindi lang po sa Diyos, kundi sabi din po, kahit sa mga tao. Kaya wonder why makikita natin yung mga tao, yung wala po silang pake kung anong nangyayari sa paligid. Minsan nga po kapag iniisip natin dito sa church, di ba, parang ikaw kapwa mo na yan Kristiyano, kasama mo yan sa church, pero parang naiisip mo pang buti nga sa Kanya. Pag may mga ganun nga daw po tayo, dapat daw mawala daw po yun sa atin. Kasi hindi ganun yung gusto ng Panginoon na maging attitude natin bilang mga Kristiyano. Kaya ano pong sabi sa 2 Timothy 3:5, sabi diyan, iwasan mo ang mga ganyang uri ng mga tao. Kaya ngayon po sa last days, marami kayong makikitang ganyan. Kahit gusto man po nating sabihin sa kanila na ganito dapat pag-uugali mo, lumalabas na yun sa kanila kasi makikita nga po natin na kahit yung mga bata, hindi na sila natuturuan ng mabuti. Parang di ba may mga marinig tayo sa labas na nagmura yung yung 2 years old nilang anak. Sa ang galing-galing naman ng anak ko. Parang anong magaling sa pagmamura? Parang kuwari, iisipin natin, anong magaling doon? Tapos may mga pagkakataon nga po, di ba, nung kahapon din sabi ni Pastor, yung mga kabataan talaga ngayon kailangan turuan ng GMRC. May mga pagkakataon na iniisip ko nga lang na magiging considerate lang daw yung tao. Kuwari tayo po, pero di natin magawa. Yung mga pagkakataon na, ay, may nagpipray pala sa dapat pala tahimikan natin. Ay, pala, may natutulog doon, dapat pala tayo maingay. Yung mga yung uunawain mo lang, ay, siguro kaya ganito, ganyan. Yung mga pag-uunawaan daw po, nawawala daw po yun. Kasi ayun na nga po yung nangyayari, diyan nga po sa labas. Pero sa ating mga Kristiyano, nawa po hindi ganon. Nawa habang tumatagal, sabi nga po, yung last days na yun, nagiging better ka. Hindi ka katulad ng mga tao na nagiging worse sa labas nga daw po. At sunod po, pangalawa, sabi po diyan, yun po yung mga tao. Ngayon naman po yung mundo. Makikita po natin na nagkakaroon, sabi sa Matthew 24 po yan, di ba? Sabi doon, magkakaroon ng gera. Sabi nga ang labanan, kingdom to kingdom na yan, na kung saan agawan na ng mga teritoryo, na kung saan makikita po natin na ito, magulat ka na lang, biglang may bansang nakikipaglaban sa ganito kasi gustong agawin yung teritoryo na yon. Magkakaroon daw po ng war on large scale. Tapos sunod yung letter B, yung famine nga, di ba? Nito, nung mga nakaraan, naranasan yun nung sa COVID nga, di ba, naranasan yun na dahil may COVID, bawal lumabas, kaya hindi pwedeng magtrabaho. Kaya kung magkatrabaho man, yung yung 1,000 empleyado, 50 na lang sila kasi bawal nga silang magsama-sama doon. Kaya di ba ang dami pong nawalan ng trabaho. At sa panahon din po natin ngayon, di ba, makikita pa rin natin kapag lumabas ka, ang dami pa rin pong yung sasabi ng, makikita pa rin natin yung taggutom nga daw po, yung ang dami pa rin pag tinanong mo, pa rin, ay, hikahus po kami sa buhay, yung mga ganong bagay. At kahit po sa mga iba pang sulok ng mundo, makikita nyo po yan. At sunod po, sabi diyan yung earthquakes, di ba? Nitong mga kailan, di ba, nakaring tayo ng Friday po, di ba, na-cancel yung pasok kasi may Tagalog niyan? Basta may lindol nga po. Tapos ako, ganun pa din, hindi ko pa rin siya naramdaman, di ba? Kahit ang busy ko nun, tsaka nahihilo pa nga ako nung araw at naglalaba, pero di ko naman siya naramdaman. Pero, ayun nga, parang sa bawat paligid na nga, di ba, may mga ganyan na nga pong nangyayari. At sunod po, yung yung mga disease. Ito nga po yung mga sakit at karamdaman, di ba? Nung tinatanong nga natin, meron talagang mga kasama tayo sa church na naka-absent na nga dahil nga ng Sunday dahil may sakit. Tapos may mga iba sa atin na pa din yung ako hindi ko nga rin po maramdaman yung pakiramdam ko talaga. Yung parang kapag pag umaga medyo okay ka na pagdatang maghapon na parang akala mo sa loob mo yung ang sakit ng katawan mo tapos meron parang pili mo ang init pero pag hinawakan ko naman sarili ko hindi naman yung mga ganon. Pero yun nga po talagang mag-pray nga po talaga tayo na ito talagang kasi kakaiba na nga po talaga yung klima natin ngayon, di ba? Naisip ko nga rin bigla na kasi yung mga bahay-bahay, di ba? May aircon na nga sila. Sino may mga aircon? Hindi, joke lang yun, may mga aircon na. Tapos paglabas, yung init, grabe, di ba? Yung ang sakit-sakit sa balat. Kaya may mga pagkakataon po talaga na sa ngayon po, dapat talinuhan din talaga natin na talagang mag-ingat tayo at the same time talagang
yung sabi nga po na wag nating hayaan na makaisa yung kaaway sa atin. Pero yun nga po, kasi mangyayari talaga yung mga ganito nga pong panahon. Kaya ang gagawin po talaga nating lahat, magtulungan po tayo. Ayan, magtulungan tayong manalangin. Talagang si Lord, kikilos talaga po siya sa mga buhay natin. At sa ano naman po, pangalawa naman po, sabi diyan, una po sabi 'di ba, ang days daw, o sabi diyan yung mga huling araw daw po ay mahirap na nga daw po. Pangalawa naman, sabi ito, knowledge shall increase. Ngayon po, makikita natin pa-high-tech na ng pa-high-tech, di ba, yung mga bagay-bagay. Di ba, makikita nyo dyan, meron ng CCTV na i-install na lang sa cellphone mo. Ay, sino kayang pumunta sa bahay ko ngayon, di ba? Malalaman mo doon. Tapos yung mga cellphone nga po, di ba? Basta sa sobrang high-tech nun, kahit yung pinakamaliit na picture, pag pinicturean mo, di ba, alam mo, ipis pala yun nandun sa dulo. Yung mga ganun. Tapos sabi nga rin po dito, sabi po kasi dyan, sa Daniel, di ba, ito pong Daniel, it talks about prophecy din po, di ba? Talagang may sinabi po siya dyan. Sabi niya nga po, pero Daniel, isara mo muna ang aklat na ito at huwag mo munang sabihin sa mga tao ang mensahe nito hanggang sa dumating ang katapusan. Ayan, hanggang sa dumating ang katapusan. Habang hindi pa ito ipinapahayag, marami ang magsisikap na unawain ang mga nangyayari. Kaya sabi po dito, ayan nga po yung sa English po niyan, sabi po diyan, knowledge shall increase. Sa mga huling araw din pa makikita natin na talagang grabe tumatalino na yung mga tao. Magaling na nga rin po silang human lamang. 'Di ba? Parang magugulat ka dati, paano nangyari na na-hack yung Facebook? Paano nangyayari yung mga na-hack account mo, 'di ba? Pero online ka lang dun sa na-hack na agad, hindi mo na alam ano na nangyari. Kaya 'di ba lagi sasabi sa atin, wag kayong login kung saan-saan baka may website na sinend sa inyo tapos kinuha information nyo na agad, nakuha na yung information nyo, yung sinabi yan, hindi joke lang. Basta yun nga po. Tapos sabi po kasi diyan, ayan, paki-text, ayan po, alam niyo po ba, sa Germany ata yun, yung sinasabi na ang pastor na po nila doon, yung AI nga daw po, robot na din yung pastor nila doon. Tapos sabi nga po nung nag-content nun, sabi niya, kahit daw pala yung mga tao, yung sabi doon, nagsasalita yung robot na yun, pero tangung-tango yung mga tao, paniwalang-paniwala sila. Nasabi niya nga doon, paano daw natin ipagkakatiwala yung spiritual na pamumuhay natin sa mga ganong robot na kung saan in-insert lang doon, o ito yung Genesis hanggang Revelation. Tapos nagpapa-advise daw po sila sa robot na yun. Tapos tiwalang-tiwala nga po sila. Tapos sinasabi niya doon na, ang sinasabi nga rin, di ba, sa Joel 2:28, di ba, sabi doon, i-pour out ni Lord yung Holy Spirit upon all flesh. Pero yung robot hindi naman po siya tao, di ba? Ang totoo, sabi nga, yung emotion mo ba, yung gantong mo ba, ipapagkatiwala mo ba yon sa robot na yun, na kung saan, ang talino niya dahil na-insert doon yung mga dapat sa mga bagay-bagay. Tsaka meron pong meron sa mga high school o college ba yun na parang doon ka magta-type ng grammar mo, tapos siya na bahalang mag-correct pag wrong grammar ka, di ba? Yung mga ganun. Kaya grabe talaga, di ba, ka-high-tech yung Tapos tayo pinagkakatiwala natin. Ako dati hindi ko pinagkakatiwala sa Google yung pag-i-English kasi binabarok ako nun. Mali naman to, ako na nga lang, kahit hindi ganun ka-perfect. Tapos sunod po, sabi diyan, ayan, di ba, modern na nga rin po. Talagang nagiging modern na talaga yung natin, yung ito nga pong mga huling panahon. At sabi po diyan, kahit yung sa social media, 'di ba? Kaya nga po sabi ngayon, 'di ba? Na ikaw mag-share ka ng mag-share. Ang bilis na po nitong maipakalat sa buong mundo, 'di ba? Kung masipag ka nga pong mag-share, 'di ba? Share mo lang yung napanood mong preaching, i-share mo at the same time, 'di ba? Dalawa po ang kalaban ng bagay na 'yan. Pati po kahit yung mga paggawa ng masama, 'di ba? Mabilis na rin po. Type po kayo sa YouTube o kaya sa paano mag-hack ng ganito. Meron po ako nakita, meron daw bang dinilit na na mga message sa Facebook nung panahon pa ng 2000, ganon. O may tinuro siya, lahat kahit dinilit na yon, mababalik daw po. Kaya 'di ba grabe, kaya pag wala ka tiwala, sige nga, pero mo ko cellphone mo, gagawin ko to. Yung mga ganong bagay kasi, ganun na nga rin po ganun mabilis kumalat kung mabilis daw pong maipakalat yung gospel, di ba? Ganun din kabilis na ipakalat nga po yung mga walang kwenta o sinasabi nga dito na mga maling bagay nga po, na kung saan nakikita kahit ng mga maliliit na bata. Kaya nakakakaba nga po, di ba? Parang iisipin mo, kayang pinapanood ng batang yon, yung 2 years old na nangingiti-ngiti siya, pero ang dami-daming lumalabas sa
sa ano nga daw po, sa kung ano man yung pinapanood niya, na mga, o mga binuview. Tapos sunod po, sabi din po dito, yung letter C naman po, meron po diyang sinasabing, sa mga huling araw, sinasabi din po dito yung tinatawag na global preaching work. Na kung saan nga po, sa Matthew 24:14, ito po yung lagi nating sinasabi, di ba, na Lord, ma-share na po sa buong mundo yung yung mga salita mo. Sabi kasi doon, kapag na-share na sa buong mundo, yung word of God, yung gospel, daw po, darating na ang Panginoon. Tapos alam niyo po, meron, sabi dito, kasabay nga daw po ng pagka-worst ng mundo, sabi diyan, meron din namang mga revival na ginagawa ang Diyos sa bawat sulok nga po ng mundo. Pero may wake up call nga rin po sa akin talaga nung tinuro nga sa Bible School. Kaya praise God kasi nakaabot pa din talaga ako dun, salamat sa grasya at biyaya ng Diyos. Na kung saan, sabi po doon ni Pastor Dan, sabi niya, lagi na daw nating sinasabing mga Kristiyano, di ba, na malapit ng dumating ang Panginoon. Kasi ganito, ganyan, ganyan. Pero ang katotohanan, sabi po doon, meron pang 29% na hindi pa nasyashare ng gospel. Sabi po doon, yung 29% na yon, parang hundreds pa na mga countries o bansa o lugar yung hindi pa nasyashare ng Word of God. Tapos meron siyang datos na nilagay o data nga po doon. Sabi ang mga Christian daw, ganito gustong sharean daw. Una, dun po sa data ng letter C. Dun po sa letter C, sabi niya, ito po yung mga tao daw po na na ang tawag doon, na syempre ito po yung mga taong, religious naman daw po sila, naniniwala naman sila sa Panginoon, tapos sila pa din po yung sinasharan natin. Nung kailan nga, meron akong mga naririnig na ang tatalino daw po ng mga Christian kasi kino-convert lang daw po yung mga Catholic. Eh di, praise God talaga kasi ang katotohanan, naniniwala na yung mga Catholic sa Diyos naniniwala sila kay Jesus. At kaya ituro mo na yung pinakatama, di ba? Kaysa magturo pa tayo ng, ito, sige, yung Diyos-Diyosan, sambahin mo yan, ito, ganyan. Kaysa ganun nga daw po. Pero sa panahon daw po natin ngayon, di ba? Kaya nga ngayon, pag nag-share ka ng Word of God, pag tinanong po ninyo yung share nyo yun. Kung sa NHA po, magtanong po kayo doon. May mga matatanong kayo doon, na-sharean po kami ni ating ganito nung bata po. O kaya nung lumaki siya, ang bilis na po, di ba? Naisama na doon sa church na iba. Pero okay po sa atin yung ganun, di ba? Tapos doon po sa data naman po na letter B, ito naman daw po yung sinasabi na, sabi po doon, ito naman daw po yung, dapat, basta, nalimutan ko kasi, pero sabi doon, parehas din pong yung Christian din naman daw po, yung mga yon. At ngayon, so yung data daw po ng letter A, ito daw po talaga yung hindi napapasok ng mga Kristiyano. Pag tinanong nga daw po natin, ilan kaya ang Christian dun sa North Korea? Meron po kaya? Di ba doon, walang Diyos yung mga tao na nandun. Tapos kapag pumunta nga din daw po tayo sa Japan, di ba? May mga ilan doon na nagagather. Sabi pa pala ni Pastor Dan doon, napupunta nga sa ibang bansa, pero kapwa niya, Pilipino o Kristiyano doon sa Philippines, yung mga nakakasama nilang nagagather doon. Pero yung talagang, puro daw po na Hapon, puro na ganun talaga yung lahi, daw po pa nasyasharan. Kaya parang sinasabi niya po doon na doon po ako biglang biglang na move na iniisip ko nga na grabe dapat talaga mag-mission na talaga kami. Dapat talaga yung nga po, yung mailabas na talaga, yung hindi yung nag-i-stay ka lang diyan sa Philippines na alam mong ilan lang naman na tribo ang hindi pa po nasyasharan dito. Pero marami pa nga po actually, 'di ba, dito. At sabi nga po pala, yung sinasharan doon, 'di ba, naging yung Christian na naniwala na sa Panginoon, pero hindi nga po talagang yung hindi nag-stay. Kumari, marami po sa atin dito, di ba, na yung mga nasharan natin talagang napatanggap na yon, pero pa rin po, yung sinasabi nga na nawala din po sila. Kaya ngayon po, tandaan po natin na ang katotohanan, sabi doon, di ba, kailan daw po darating ang Panginoon kapag na-preach na po sa lahat yung gospel. Kaya daw pong ginagawa nating mga Kristiyano? Sabi nga po sa mga huling araw, dapat nga daw po, sabi po kasi diyan, di ba, ito po yung sasabi ko kanina, yung sa meron pong mga revival, tapos meron pa nga pong mga unreached na mga tao, di ba, yung mga hindi pa talaga na nasyasharan, di ba? Kaya po tayong mga Christian, di ba, na na po ba natin, tayo ba personally, nakapag-try na ba tayo na inaral mo yung language na ganito para masharan mo yon, ay talagang tinaga mong kainin yung uod na kinakain. Di ba, sa ibang mga lugar, ang exotic ng mga pagkain, kapag aarte-arte daw po tayo, paano natin sila masyasharan, di ba? Sabi nga po, di ba, unless
we show na we love them. 'Di ba? Ganun po yung ano. Tapos meron pa nga pong sa mga ibang tribo, 'di ba, na hindi sila maniniwala sa iyo kung ay sige, hindi po ako kain yan. Ano po, kinig lang po kayo. Hindi daw po ganun. Kailangan talaga i-adapt daw po natin yung ano nila, yung culture din nila. Pero ayun, ano pa man, basta bahala na si Lord na mangusap personally sa buhay ng bawat isa. Sunod pa, pakinext po. Sabi po kasi diyan, di ba, sa Joel 2:28, at pagkatapos, ibibigay ko ang aking spirito sa lahat ng tao. Sabi diyan, ang inyong mga anak na lalaki at babae ay magpapahayag ng aking mga salita. Ang inyong matatandang lalaki ay mananaginip at ang inyong mga binata ay makakita ng pangitain. Kaya lahat na po tayo ngayon, di ba, talagang wala na pong pipiliin ang Diyos. Ang totoo, kahit naman po nung una pa, wala naman po talaga, na lahat na po tayo, nawa nga daw po, makita na o makiisa na talaga sa work ng Panginoon o yung sasabing pinapagawa ng Diyos sa mga buhay po natin. Kaya po pakinext nga po. Sabi diyan, kasi dapat daw ang mga Kristiyano ngayon, dahil sa mga huling araw, dapat ganito na ang mga Kristiyano. Dapat nga daw po talagang tayo ay bold na, di ba? Yung sinasabing kung ang tapang mo, kung atapang atao ka daw po, di ba? Kung ang tapang-tapang nating i-flex yung mga, ay ito yung mga ano ko, kaya kong gawin, di ba? Sabi daw po, dapat marunong na daw ipagmalaki o ipagtapang na din daw po natin na i-share ang Word of God. May mga pagkakataon po talaga sa atin, kahit ako personally talagang hirap naman po talaga ako kasi ang nature ko naman ang totoo talaga kapag ako lang, talagang mahihiyain talaga ako, hirap na hirap akong makipag-usap sa mga tao. Pero sabi nga po, dapat dahil Kristiyano ka na, sino ba yung magbibigay ng boldness? Sino ba yung magbibigay ng power na yon, di ba? Yung Holy Spirit, di ba? Mismong ang Diyos yun, di ba? Kaya sabi yan, yung authority and power, dapat daw, meron na daw po tayo nito. Sabi, hindi, sa panahon daw po natin ngayon, hindi na tayo yung mga Christian na mga pabebe. Yung tinatawag nga pong pabebe na Kristiyano, mga Kristiyano na yung ano lang po, yung sala sa init, sala sa lamig, ay, pag trip ko lang pong mag-share, dun lang po ako mag-share. Hindi daw po ganun. Sabi doon, in and out. In or out. Sabi dyan of season, mag-share na daw po tayo ng Word of God. Kaya nga sabi dito, di ba, tayo daw po mga Kristiyano, binigyan daw po tayo ng authority. Sabi, kaya lang daw po minsan, hindi natin yun natatanggap kasi nga daw po, hindi natin tinitake din kung ano yung power na gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Sabi nga, para daw pong ganito yun, na binigyan ka ng power, pero dahil hindi mo po ina-apply, hindi mo po ginagamit. Kuwari, yung Word of God, lagi natin itong naririnig. Sinasharean tayo. Di ba nga po, mas maganda nga po sana pag Sunday, shinare ni Pastor ni Ate Mary yung preaching na to, di ba? Kinabukasan, isip mo, sino kaya masyasharean ko nung naparinggan kong preaching kahapon? Di ba? Dapat daw po ganon. Tapos sabi rin po dito, dapat ang mga Kristiyano ngayon, they are awake, alert, active, and diligent. Kasi ang katotohanan, di ba, marami pa sa preaching na nga lang, inaantok pa eh. May mga pagkakataon na gano'n, di ba, kikinig ka na nga lang, antok ka pa, di ba, kaya gising-gising daw po, di ba? Tapos sinasabi rin dito na yung nawawala na tayo yung nawawala daw po sa ulirat yung mga Kristiyano, na kung saan dapat talaga, ito yung ginagawa niya, pero nasa-segue nga daw po. Nasa-segue na, ay pagod kasi ako sa school eh. Kaya hindi na lang muna ako mag-i-invite ng classmate, o kaya hindi na muna ako mag-share, o kaya ganun din po sa mga ginagawa natin sa mga bahay, sa kanya-kanya nating ginagawa. At sunod po, sabi din po dito yung dapat daw po mga Kristiyano, active daw po talaga yan. Kung ang ingay po ng mga terorista, aktivista, di ba? Dapat yung mga Kristiyano, ang ingay din po natin. Minsan nakikita nga lang daw po yung mga Christian saan? Diyan sa social media. Ay, dadami ko dito. Kikita ko kay Meta, kaya kailangan share ako ng share dito. Pero may mga pagkakataon daw po na may nagsabi lang po nun, sabi niya nga, na pag sa labas, minsan di ba tayo po ganun, ay, nakakahiyo naman yung nag-share po di ba sa labas, yung sa mga street, ang tawag doon, preaching ba tawag doon? Basta nag-share sila ng sa labas. Parang nakakahiya naman yun, sasabi, hallelujah, hallelujah, maniwala po tayo sa Panginoon. Yung mga minsan tayo, kahit tayong mga Kristiyano, di ba, parang ikaw nahihiya ka pa, pero parang bigla mong may isip na, grabe ang tapang naman pala nila. Parang dapat nga din daw po, ganun din daw po tayo. Minsan tayo, o kaya minsan inisip ko rin, ang tapang-tapang kong magsalita sa unahan, pero sa labas hindi ko nga ma-share yung mga gantong bagay. Kaya dapat daw po, maging maging matapang na po talaga tayo na i-share yung mga bagay ito. Kasi ang katotohanan, ito po kasi yung katotohanan talaga. Nakakatuwa pong isipin, di ba, na
sinasabi nga na yung mga tao maniniwala nga lang sila sa Panginoon, maliligtas na sila. Tapos ikaw, ibubuka lang natin yung bibig natin, tapos si Lord na po yung bahala. Kaya parang nakaka-amaze po yung mga ganong pagkilos ng Diyos. Tapos sunod po, sabi dito, na dapat ang mga Kristiyano ngayon, di ba, kung ilang taon na daw po tayo kay Lord, di ba, sabi diyan, dapat pinatatag ka na, o dahil tumagal ka lang ba kay Lord kasi dami mong absent kaya hindi mo narinig yung mga gantong katuruan o kaya hindi ba natin tinake talagang yung heartily yung mga sinasabi. Kaya po dapat ngayon, di ba, talagang dahil last days na, dapat hindi na ikaw yung Kristiyanong malulungkot ka pa ba? Duduwag-duwag ka pa ba? Sabi diyan, dapat ikaw na yung pinatatag, pinatapang, pinalakas, at saka ito pong last, yung pinatapat. Hindi ko kasi alam kung ano sabihin ko diyan. Pero ito nga po yung sinasabi kasi sa verse na, next po. Ayan, sabi po kasi, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Na kung saan, di ba, yung sinasabing tapat na yun, alam niyo po, merong palang sikreto doon. Yung tapat na yun, hindi lang po yun, hindi lang daw po ito, basta mananatili ako kay Lord, O kaya kapag may dumating na problema, iwas muna ako. Di masaya sa church ko yun, absent muna ako. Pero babalik naman ako next time, hindi daw pong ganung tapat. Sabi po dun sa tapat na yon, ano yung maranasan mo ngayon, may paghihirap kang naranasan ngayon, tuloy. At meron bang mga problema dyan, may lungkot ba dyan, tuloy pa din. Na kung saan ikaw yung Kristiyano na tapat hanggang wakas. Na kung saan, sinasabi nga, tinuturo nga din, di ba, yung sinasabi nga ni Bishop na pwedeng magpahinga, pwedeng mag-rest, di ba, pero hindi pwedeng mag-quit. Malay daw po natin, yung mga marinig natin na message pala, talaga ikakatapang natin, kaso, hindi natin inatinan. Kaya ngayon po, di ba, nawa maging tapat po tayo. At sunod po, sa next, sabi diyan, dito na po tayo sa last, sa pang-apat na po, yung sinasabing coming of Christ. Sa mga huling araw, sabi diyan, magiging mahirap i-deal yung mga times na yon. Sabi po dito, sa mga huling araw, talagang magiging magulo sa mundo. At kahit nga yung mga tao, di ba? At sa mga huling araw, sabi nga din po diyan, na yung knowledge nga daw po mag-i-increase. At the same time, di ba, sa huling araw, dapat ma-preach talaga yung Word of God. Kaya wonder why, bakit yung mga, bakit yung mga pastor natin nag-double time talaga sila, di ba? Para kung tutuusin, parang siguro, yung cry out nila, sana lahat tayo ganun din. Sana lahat tayo, pag Monday, may online Bible study rin tayo sa mga katrabaho natin, sa mga kaibigang kamag-anak, o kaya may care group din tayo bawat mga classroom, di ba? Kaya nangyayari, dahil wala pang gumagawa nun, sila gumagawa nun. Pero ang katotohanan kasi, nakikita ko talaga doon na sila pastor kasi talagang pinapanghawakan nila yung, syempre ipipreach nga sa lahat yung word of God para dumating na si Lord. Dahil excited kang dumating ang Panginoon, gagawin mo yung mga bagay na yon. Kaya ngayon, syempre, ito talaga sa mga huling araw, ito po yung hindi makakaligtaan. Yung sinasabi nga pong coming of Christ, na darating talaga ang Panginoon. Sabi nga po, di ba, lahat ng mata, sabi doon sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, sabi doon makikita. At sasabihin talaga nila ang Diyos, si Jesus ang Panginoon. Kaya sabi po dito, sabi diyan, habang nakaupo si Jesus sa isang lugar, sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya at nakipag-usap ng sarilinan. Sinabi nila, sabihin niyo po sa amin kung kailan mangyayari ang sinabi niyo. At ano po ang palatandaan ng muli niyong pagparito at ang katapusan ng mundo. Alam niyo ba, sa end time, sa katapusan talaga ng mundo, hindi lang naman po puro terribleng bagay . Sabi po diyan na ang muli niyong pagparito, pagbabalik ni Jesus, at sabi po diyan at ang katapusan ng mundo. Kaya po pakinext nga po, sabi po dito, sige, babasahin ko po yung hanggang 33. Pagkatapos ng mga araw na iyon, ng matinding kahirapan, magdidilim ang araw, hindi na magliliwanag ang buwan, at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. Ang mga bagay sa kalawakan ay mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas. Pagkatapos, makikita sa langit ang tanda ng aking pagbabalik, at maghihinagpis ang lahat ng tao sa mundo dahil dito. At makikita nila ako na anak ng tao na dumarating na mula sa ulap na taglay ang kapangyarihan at kaluwalhatian. Sa malakas na tunog ng trumpeta ay ipapadala ko ang aking mga anghel sa lahat ng lugar sa mundo upang tipunin ang aking mga pinili. Sabi po sa next, unawain niyo ang aral na ito mula sa puno ng igos. Kapag nagkakadahon na ang mga sanga nito, alam ninyong malapit ng tag-init.
Sa 33 last na po yan, ganoon din naman. Kapag nakita niyong nangyayari na ang lahat ng sinasabi kong ito sa inyo, malalaman niyong malapit na akong dumating. Kaya kung nakikita daw po natin yung mga bagay na to sa paligid, di ba, nakikita natin kasi hindi na hindi na to hindi mo na masasabi na hindi ko po alam. Kasi lahat sa atin dito may cellphone na, di ba? Kahit nga minsan yung mga 3 years old na bata, di ba? Binibila na agad yun ng cellphone ng mga magulang nila. Yung sabihin, kahit sila, makikita na yun ng mga mata nila. Kaya nga po sabi, anong sabi doon? Na makikita na si Jesus, di ba? Hindi nga lang daw po na sabi kahit sa Facebook mo, makikita mong, ay, nawawala na, meron ng mga disappearing na nagaganap sa paligid. Kasi gano'n na po talaga sa mga huling panahon. Kaya po sabi rin po dito, sige po, paki-next po. Ito po yung tinatawag na, sabi diyan, Jesus and His bride. And po yan, nagkamali lang po ako ng lagay diyan. And His bride. Sabi po, ang Panginoon, at sino po yung bride? Tayo po yon. Tayo pong church yon. Kaya nawa sa church, di ba, we are still awake, alert, alive pa rin po ba tayo? O talagang pupunta na lang din tayo sa church dahil lang, basta for the sake ng basta alam niyo naman yun, personally tayo naman yung nakakaalam nun sa mga puso natin, bakit ba tayo napunta ng church. Pero tandaan po natin, maging encouragement po to sa atin na, sabi po dyan, di ba, pinili tayo ng Panginoon. Alam niyo po, sabi dyan, He chooses us, sabi sa John 15:16. Sunod, sabi dyan, you are bought, sabi dyan, with a price. Ano po yung price na yun? Yung precious nga daw pong price na yun, yung precious blood ni Jesus. At sabi po doon yung mismong buhay niya nga po, di ba? At sabi diyan, we are redeemed. Katulad nga daw po ng lalaki, na kapag nakita niya yung gusto niyang mapangasawa, di ba? O yung minamahal niya, sabi doon, sino po ang, ano pong sasabihin ng lalaki na yon? Siya talaga yung, hindi naman daw, sa panahon natin, hindi naman tayo nasa culture na ng Jewish na kung saan, kung sino yung pipiliin ng nanay at saka ng tatay, ayun yung papakasalan ng anak. Sa panahon natin ngayon, kung sino talaga yung napusuan, kung sino yung minahal ng lalaki na yon, na yung nakita niya, ay, mukhang mahal, mukha lang, ay, mahal ko tong taong to, di ba? Ganon. Sabi, ayun daw po yung, kaya sabi diyan, pinili niya yung, ganon din po ang Panginoon sa atin, di ba? Nakakatawa po na si Lord, sabi po diyan, di ba, pinili niya tayo. Hindi, nakakatawa kasi may isip mong, grabe, pumili si Lord, pero pag tinignan mo, yung mga pinili niya, tumingin ka sa paligid. Walang requirements. Ay, pinili ni Lord to? Ay, ito rin. Grabe ang bait talaga ni Lord. Mapapaganon ka, di ba? Kasi lahat po tayo, di ba? Talagang si Lord, wala siyang sinisino. Sabi nga, lahat, kung hanggat maaari nga po, di ba, gusto ng Panginoon na makasama niya sa langit. Siguro nga, di ba, kung ang iniiyak ngayon ng dugo ng Panginoon, di ba, na binigay niya ang buhay, siguro parang kung andito pa rin ang Panginoon sa kalagitnaan natin, di ba, ano pa rin yung gagawin ni Lord? Doon po sa 3 years niyang paglilingkod, di ba, hindi po siya doon ay, mamumundok muna ako. Namundok si Jesus, oo. Pero doon sa bundok na yon, nag-share siya ng Word of God. Di ba? Nagpuntang dagat si Jesus, naglakad pa nga siya doon, di ba? Pero sa bagay na yon, nakita yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya. Kaya ibig sabihin po, di ba, sa panahon din natin ngayon, gusto pa rin ng Panginoon na makakita na itong mga pinili kong mga anak kong to, gusto niya pa rin makita yon hanggang langit. Lahat po tayo na niligtas niya. Kaya alam niyo po, sa Jewish wedding nga po, meron diyang ayan. Sabi po diyan, may tinatawag pong ketuba. Ayan, nakakatuwa po yung Sunday school po namin last time, about sa engagement, yung betrothal. Betroth. Ano ba ang basa doon? Ayun. Tapos, spell ko po ba? Tapos, sunod po, nitong last week lang, yung about wedding naman. Tapos, naisip ko nga din talaga na, grabe no, lang ba to? Ang tawag doon, yung incident lang ba yung gano'n? Coincident lang ba yon? O aksidente lang ba yon, di ba? Pero alam natin na meron talagang tinuturo si Lord. Kaya, kasi ngayon na, kung end times na, di ba? Parang sinasabi na rin, tinuturuan na rin tayo ng Panginoon na ganito yung gagawin niya. Kaya meron daw pong tinatawag na ketuba. Yung ketuba po, alam niyo po ba siya? Ito po yung isang tradisyon o seremonya sa kanila. Pag daw po yung isang lalaki, sige nga, papaki-next para makita niyo. Ayan, may iniinom yung babae na wine. Pag daw po yung isang lalaki, meron siyang napusuan o may mahal siyang babae, pupunta daw siya dun sa bahay nun. Sa bahay ng babae na yon. Tapos magdadala daw po siya ng alak, tapos yung nasa cup of wine nga daw po. Tapos lalapag niya yun sa table, tapos hindi daw po siya kanta na, irog, o kaya, alam mo ba na
Hindi, basta kung ano man yung mga sinasabi ng mga boys, ano ba, sabi, turuan nyo nga ako, joke lang. Pero ayun po, may dala siyang ganon. Tapos ilalapag niya lang po yun sa table, tapos hindi siya magsasabi sa babae na mahal kita. Wala siya sabihin ganon. Ilalapag niya yun sa table, tapos automatic daw po. Siyempre ilalapag niya yung malapit kung sino yung gusto niya. May inumin nung nanay yun, no? O kaya nung tatay. Tapos ilalapag niya nga daw po yun doon. Pag ininom po yun ng babae, walang I do, o walang sagot-sagot na, oo, sinasagot na kita. Ay, sige tayo na sa chat. Wala pong ganon. Kundi pagkainom, automatic, sabi po doon, ina-accept na ng babae yung pagmamahal ng lalaki. Sabi po, ito po yung tinatawag na initial acceptance of agreement. Alam niyo po, yung kay Tuba na yun po yung una. At alam niyo po ba yung initial acceptance of agreement, meron po yan sa ating implication. Meron po yung sinasabi sa panahon natin ngayon. Alam niyo po, yung mga Kristiyano daw po, na tinanggap si Jesus as their Lord and Savior, di ba, ng buhay nila, meron po tayong tinatawag na communion. Tama? Tapos ang sinasabi nga po sa communion, ano pong sabi doon? Gawin niyo ito upang, sa pag-alala ninyo sa akin. Kaya tayo pong mga Christian, meron tayong communion na tinatawag kasi inaalala natin yung ginawa ni Jesus sa cross dahil ano po yung ginawa niyang yon? It talks about love niya po sa atin. Na kung saan, ganun din daw po na tuwing ginagawa natin yon, meron tayong tinatawag na initial acceptance of agreement na kung saan, Lord, sa iyo ako. Ganun daw po yung ibig sabihin nun. Kaya po sabi po dito sa next, at meron na po, sige, sabi po diyan, pagkatapos kumuha siya ng inumin, nagpasalamat sa Diyos at binigay sa kanila. Sinabi niya, uminom kayong lahat nito, sabi ni Jesus yan dahil ito ang aking dugo na ibubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng maraming tao, katibayan ito ng bagong kasunduan ng Diyos sa mga tao. Ayan, ibig sabihin kasunduan po. Ganun po kasi yung katuba, meron sign of contract po yung tawag nila doon pag ininom po ng babae. Next po, sabi po diyan, sinabi niya sa kanila, ito ang aking dugo na ibubuhos para sa maraming tao. Ito ang katibayan ng bagong kasunduan ng Diyos sa mga tao. Ayan po yung new covenant natin sa Panginoon. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, hindi na ako muling iinom ng inuming mula sa ubas hanggang sa araw ng paghahari ng Diyos at sa araw na iyon, iinom ako ng bagong klase ng inumin. Next po, paki-next pa po. Pagkatapos nilang kumain, ganun din ang ginawa niya sa inumin. Paulit-ulit lang po yan para ma-gets po natin. Kinuha niya ito at sinabi, ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin niyo ito, sabi daw diyan, sa pag-alala sa akin. Sapagat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng inuming ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Na kapag daw po pala ginagawa natin yung communion, di ba? Ano daw pong sinasabi natin, ipinapahayag natin, sabi ninyo natin, ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Hindi lang daw po nag-end sa kamatayan ng Panginoon, kundi babalik po talaga ang Panginoon. Kaya nga po sabi dito, di ba, yung pag-inom daw po natin nung cup na yon, sinasabi diyan na it is our, sabi diyan, as we drink, sabi diyan, we enter into a covenant of relationship with Jesus. Nung araw po na tinanggap natin ang Panginoon, ayun na po yung unang pagkakataon na para pong sinabi ng lalaki sa babae na yung engagement ring nga daw po, di ba, na iwan niya yun sa'yo at babalikan ka niya para sa talagang wedding day nyo nga po. Kaya alam niyo po yung ketuba, dalawang part po yan. Yung una, yung pupunta yung lalaki dun sa bahay na yon, hindi po nakapangkasal, nakapangbahay pa lang po yon. At yung pangalawa, anong sabi po diyan? Yung sabi sa isang verse, di ba? At iinom na ako ng ibang klaseng inumin. Ayun na po yung sinasabi na pagdating natin sa langit, alam niyo po ba, meron din po dong, yung sabi nga po na, yung supper, marriage supper of the Lamb, na kung saan meron po tayo, lahat po talaga tayo, ikakasal po tayo sa Panginoon. Na ibig sabihin, lahat po talaga tayo, talagang sabi po doon, nag-iwan ang Panginoon sa atin ng banal na spirito niya, na kung saan, di ba, magiging marka, kung may mga ring daw pong iniiwan yung mga sa mga ikakasal, di ba, ang Diyos, nag-iwan siya ng Holy Spirit.
At sa panahon natin ngayon, yung Holy Spirit daw po ba na yan, nasa sa atin pa rin. Kasi iniwan niya yan sa atin para mag-comfort, para nga daw po i-encourage tayo. Yung mga sinasabi kayo na yung boldness, authority, and power, yung sinasabi doon na magiging alert ka, active, awake kang Kristiyano, dahil po yun sa banal na Espiritu na nanatili sa atin kasi naniniwala tayong babalikan tayo ng Panginoon at babalik ang Panginoon. Kaya po sabi po diyan, tandaan po natin na meron pong kasalan na magaganap na kung saan face-to-face po yun. Kaya hanggang ngayon ba, tapat ka pa rin ba kay Lord? Yung sinabi mo ba nung panahon na, Lord, tinatanggap po kita bilang Diyos at tagapagligtas? Hanggang ngayon ba, sinasabi mo pa rin ba yun? O napagod ka na? O naisip mo na lang na, di ba yung laging ang kinakwento sa atin, di ba, na pag iniisip din po natin, yung unang panahon na naligtas tayo, ang saya-saya po natin, di ba, yung parang kahit hindi ka na nakatingin sa kaibigan, basta makita mo, basta andun si Lord, masaya ako, kahit anong mangyari, ang saya nung ginagawa natin para sa Panginoon. Kaya tandaan po natin, ayan daw po yung si Jesus and His bride, tayo po yun. Next po, pangalawa, sabi po dyan, ayan na po yung sabi ko. Pangalawa po, yung Jesus prepares a home for us. Tandaan niyo po, ngayon nga po pwedeng sabihin natin na He prepared. Parang sinabing prepared na yon, handa na po. Di ba sa Revelation, meron pong sinasabi na nasa pintuan na ang Diyos. At kung tutuusin, anytime pwede na daw po siyang dumating. Pero bakit sinasabi na hindi pa rin po siya dumarating? Kasi inaantay niya pang magbago yung mga tao. Nakaka-touch naman po talaga yung prayer na, di ba, yung sinasabi nga ni Rachel na prayer na, yung thank you kay Lord kasi hindi siya dumating nung panahong nagkakasala pa tayo, di ba? Thank you kay Lord kasi hindi pa siya dumating ng panahong ganito, ganyan. Pero sabi nga, di ba, nawa ngayon talagang daw po natin, i-work out na rin natin talaga yung salvation talaga natin with fear and trembling talaga. At alam niyo po, sabi kasi ng Diyos, napaka-sweet ni Lord, di ba? Sabi niya dyan, sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Sabi nga po sa ibang translation, di ba, meron dong mansion, di ba? Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag naroon na ako, at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at sasama kayo upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. Kasi ang katotohanan, di ba? Si Lord talaga, si Jesus talaga, di ba? Talagang, makakasama naman talaga natin siya. Di ba yung sinasabi nga rin dun sa Jewish na tradition na yung lalaki, bakit daw hindi siya magpapakita dun sa babae? Pagkatapos niyang magsabi ay mag-iwan ng wine, cup of wine na yun, di ba? Aalis na siya. Parang kung sa ibang mga tao yun, sa panahon natin, I love you ka, tapos iiwan mo lang ako dito. Pero ang katotohanan, di ba, anong gagawin nung lalaki na yun? Maghahanda siya ng place para sa kanila. Ganun kaseryoso yung lalaki na yun. Yung ganun kaseryoso yung lalaking magpapakasal. Ganun din po si Jesus sa atin, di ba, na nire-ready niya. At the same time, di ba, hindi nga lang daw po tayo iniwan ng Panginoon basta-basta eh. Iniwan niya tayo na meron nga daw pong Holy Spirit, di ba, na kung saan nagpapa-ignite pa rin ang love natin para sa Kanya. At alam niyo po, sabi po dito, ito nasabi na kasi ito ni Carl nung Sunday, pero sabi nga, di ba, meron pong ritual, di ba, o seremonya nga, ang babae nga, di ba, na ikakasal. Ito po yung natawag na mikvah sa Hebrew word nga. Tapos sabi po dyan, ito nga po yung natawag na it means ritual of immersion, clean and keep herself pure, and putting her house in order. Ito po yung sinasabi nga na yung babae, 'di ba? Sabi doon na bago siya ikasal, merong paglilinis. Ganon din po sa atin nung tinawag tayo ng Panginoon, nung niligtas niya po tayo, alam niyang marumi pa tayo. Kaya ano pong gagawin niya ngayon? After po ng salvation, merong sanctification. Ibig sabihin, pinapabanal, pinapaayos tayo ng Panginoon, talagang nililinis niya lahat ng mga pangit sa atin, 'di ba? O pangit pa ugali natin, talagang aayusin niya 'yan hanggang maging maayos 'yan. Tapos may mga ganito pa tayong mga ginagawa, aayusin pa rin po yan ng Panginoon. Kaya alam niyo po, sabi po dito, yung sinabi ko rin to nung sa Sunday School na yung babae pong ikakasal, kung alam niya pong ikakasal siya, yung aayusin niya na po yung attitude niya. Nung time na yun, nag-aano talaga ako na talagang seryoso na kasi yung sinasabi ko. Kasi naisip ko nga na, oo nga kapag pala talagang totoo ka sa Diyos, parang hindi ka na
yung parang ano pa, yung parang sinisimplehan mo pa yung mga bagay-bagay, ang dami-dami pang, yung inahaluan mo pa ng kung ano-ano mga bagay yung ginagawa mo. Ang katotohanan, di ba, yung Kristiyano pamumuhay mo, seryoso yun sa Panginoon. Kasi totoo yun. Pero habang nasa Panginoon ka, di ba, nakikita mo yung kagalakan, kasi ganun yung kagalakan po na binibigay ng Diyos. Kaya sabi ko po doon, yung sasabi nga dyan na yung putting her house in order, na kung saan yung babae na yun, hindi pwedeng ipakasal siya dun sa lalaki na kung saan yung babae yun, hindi pa pala marunong maglaba. Kaya dahil ikakasal na siya, kailan natutunan niya, praise God naman po sa tradition daw talaga nila, yung mga babae doon, talagang yung gawaing mga pambahay, talagang alam naman daw po nila. Kaya ibig sabihin, ganun din, naisip ko rin po dito na kapag pala talagang kaya nga po bakit mahalaga na nakikinig tayo ng mga sinasabi ng Bible. Kasi ang dami-daming katuruan doon, di ba? Yung parang nung Sunday nga lang, yung narinig natin yung ganong tinuturo, yung doing good to others. Pero minsan parang sa loob-loob mo, parang ikaw palpak ka pa sa ganong bagay. May mga pagkakataon tayo, minasaya pa tayo sa kapwa natin na sama ng ugali mo eh. Ikaw ganito ka, yung mga nasabi, labansagan pa nating chismosa ka, maldita ka, masungit. May mga ganun pa daw po tayong mga pag-uugali, di ba? Pero sa pagtuturo sa Bible nga, di ba, parang ito na po yung nangyayari sa atin na talagang nililinis tayo to the point na ang makikita na sa buhay natin na kung saan you are purified, sanctified, sabi doon, nilinis na ng Diyos na makikita na kung sino si Jesus po sa buhay natin. Kaya praise God po sa ganong bagay na kung saan para pagdating natin doon, di ba, sa langit, hindi pa lang po doon yung mag-aayos ng ugali. Ang totoo naman talaga, dito talaga, tayo, hindi pa po tayo perfect dito, di ba? Pero sabi nga, we are trying, di ba? Talaga pong tinatry natin na hanggat maaari, pagpipigil ako, di ako magasabi ng masama sa taong to. Hanggat maaari, ganito gagawin ko. Sabi po, yung we are trying sa mga ganong bagay. Kasi nga po, di ba, tuwing iisipin natin na kung malapit ang dumating ang Diyos, ganito pa ugali ko, pag tinanong kaya ko ni Lord, nakangiti pala, kaya siya, o iiling-iling siya, at iniisip niyang, tsatsagain niya pa rin tayo. Okay po? Kasi gano'n naman talaga, ang Diyos naman po talaga, mapagpasensya po siya. At sunod po, sabi sa pangatlo, sabi po dyan, Jesus will take us home. Sabi dyan, ito na po yung tinatawag na wedding day. Ito po yung pinakamasayang event sa ating mga Kristiyano. Kaya ibig sabihin, di ba, ang last days, talagang dapat sabi po doon, ito yung masayang kaganapan sa buhay po natin. Nakikita natin na ang gulo ng mundo, dapat habang nakikita mo magulo yung mundo, masaya ka pa din, nag-share ka pa din. Kahit naisip mo, nakailang share na ako dun, pero wala namang nangyayari. Share pa din ng share, tuloy lang ng tuloy. Kasi si Lord naman, yung nagagalak sa mga ginagawa natin. Sabi nga po dito, the groom is ready and will get his bride. Kaya po ano pong gagawin daw po dyan? Paki-next na nga po. Ayan, mag-sound na ng trumpet. Di ba yung binasa ko po sa inyo kanina, di ba? Sabi doon, at patutunugin na ang trumpeta. At tayong lahat, daw pong sabi doon, dapat marinig natin yon. At yung pagkarinig natin ng bagay na yon, hindi to terrible na sounds, kundi sound. Sabi po doon, it was a rejoicing sound for us kasi andyan na ang Panginoon. Susunduin niya na po tayo. Kaya po yung babaeng ikakasal, ang gagawin po nila, di ba, dun sa Jewish na tradition, di ba, pag narinig na nila yung trompeta na yon, talagang ready na siya, nasa pinto na siya, di ba? Anytime bubuksan na siya, pabubuksan na yung pinto, tapos kukunin na siya ng mga kaibigan na yon, di ba, nung lalaki at dadalhin na dun sa wedding place po nila. Kaya po sabi sa First Thessalonians 4:16-17, sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit. Di ba po? Panginoon mismo ang bababa mula sa langit. Kasabay ng malakas na utos, sabi diyan, maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trompeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Sa 17 po, pagkatapos ang mga buhay pa sa atin, tayo po yan. Sa araw na iyon, kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid. At sabi po diyan, at makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Sabi po diyan, forever and ever. Amen. Kaya po, next na po. Ayan, kasi sabi po dito, di ba, yung this is my joy, sabi po diyan, therefore is fulfilled. Na kung saan nga po, di ba, sa araw na yon, di ba, iyon naman po talaga yung ninanasa nating lahat. Na kung saan, sabi po doon, sabi nga po dito, ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaki ikakasal, nandiyan po yan, ayan po yung verse na yun.
Sabi po ay lubos na magagalak kapag narinig niya ang tinig nito. Gayon din naman, sabi po dyan, lubos na ang ating kagalakan. Si Lord po, alam niyo po, ayun po yung sinasabi niya, lubos na ang aking kagalakan. At ganoon din naman po tayo dapat. At next po, ayan nga po yung sinasabi dyan na sa Revelation, wait lang po, ayan. Ayan, nakikita niyo po yung nasa gilid. Di ba ano po yan? Tela po yan. Ayan po yung sasabing fine linen o tinatawag nga daw po sa ating mga Christian kapag daw po ayan, tayo daw po, sabi diyan, susutan daw po tayo, sabi diyan yung susutan tayo ng fine linen. Alam niyo po ang tawag diyan, it is the righteous, sabi po diyan, deeds of the saints. Bakit po puti? Kasi yun daw po yung sinasabi na ikaw, di ba, nagtagumpay ka sa Kristiyano mong pamumuhay. Kaya ibig sabihin, sabi nga po dito, babasahin ko po sa inyo, sabi diyan, magalak tayo at magsaya at purihin natin siya sapagkat dumating na ang oras ng kasal ng tupa at nakahanda na ang kanyang nobya. Sabi niya, pinagsuot siya ng damit na malinis, makinang at puting-puti. Ang ibig sabihin ng puting damit, ito po, ay ang mabubuting gawa ng mga pinabanal ng Diyos. At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, mapalad ang mga inimbitahan sa handaan sa kasal ng tupa, at sinabi pa niya, totoo ang mga sinabing ito ng Diyos. Na sa last days po, tayo po mismo, tayo ikakasal, at the same time, tayo rin po yung mga sinasabi dyan na mapalad ang mga inimbitahan. Kasi tayo rin po yung makakasaksi ng kasal pa ng mga kapwa natin, di ba? Na mga Kristiyano na nagtagumpay habang nabubuhay po sila sa lupa. Sabi po dito, this will become a great day of rejoicing. Dapat daw po maging ganun ito sa ating lahat. Na kung saan, nawa, sa atin po, tuwing kumakanta nga po ng mga, patungkol na yung sa, yung Heaven is in my heart, yung mga, soon and very soon, na darating na si Jesus, di ba? Tapos tuwing kakantahin natin yung trumpet will sound, di ba? Yung parang maisip mo na i-take na tayo ng Panginoon, di ba? Parang sobrang maiiyak ka sa galak na grabe yung inaantay lang natin na Panginoon, parating na siya. Kaya nga po, di ba, dapat lagi po talagang magkaroon tayo ng yung sinasabi nga po na Maranatha mindset, yung rapture, dapat na conscious nga po tayong lahat, di ba? Hindi yung sa panahon po ngayon, oo, meron naman po tayong mga kanya-kanyang ginagawa. Oo, nag-aaral po ang bawat isa, nagkatrabaho, meron kayong mga gantong ginagawa. Pero nawa po, dumating pa rin tayo sa panahon ng buhay natin na, ang longing pa rin nating lahat, ay yung nga daw po, yung makasama natin ang Diyos. Kasi ito po yung ginagawa natin ngayon, di ba? Itong mga pag-awit natin, sa langit gagawin po natin to. Itong pagmamahal natin sa bawat isa, di ba? Pagngiti natin dyan, pagbati natin sa bawat isa, di ba? Yung mga pag-care and love natin sa kanila, ganun pa rin po yung gagawin natin pagdating sa langit. Sabi diyan, the last day is the day of fulfillment for us Christians. Ganun pa rin po ba sa atin na grabe, masayo mo talagang fulfilled yung buhay mo. At sabi nga po, di ba, habang nandito ka pa lang sa lupa, di ba, dapat naranasan mo na yung days of heaven. Nasasabi mo talagang, grabe, langit. Nung talagang mapakanta kang langit ang aking nadarama. Yung ganun, na dapat ganun daw po yung naranasan natin. Yung hindi ito yung panahon para nakakaawa, yung gantong bagay, kasi ganyan-ganyan. Ito na yung panahon na, may mga time na maano ka sa mga tao, pero at the same time, huwag ka lang daw maawa. Kumilos ka. Wag lang daw pong, baka di sila maligtas. Hindi lang daw pong gano'n. Sabi doon, kumilos ka bilang Kristiyano kasi ayan ang trabaho mo para sa Panginoon. Kaya nga po sabi po dito, sa paki-next na lang po ng verse, sabi diyan, sige po, yung isa pa po. Next pa po. Ayan, sabi po diyan sa Hebrews 10:25, di ba? Sabi po, lagi daw po natin, dapat lagi tayo natatagpuan sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po, totoo naman po talaga na itong mga to, yung pag sinasabi nga po yun nila Mer, tsaka nila Pastor, na itong mga gawain naman talaga dito, di ba? Magiging magiging memories na lang po sa atin yan, di ba? Kaya ibig sabihin, nawa tayo, talagang hindi na natin kaligtaan yung mga bagay-bagay. Yung kinanta kayo ng let's forget about ourselves and magnify the Lord.
Di ba? Ibig sabihin po nun na, oh, malungkot ka ngayon, ano ba, hindi ka ba okay ngayon? Sabi doon, kalimutan mo na yung sarili mo. Kasi itong pagtitipon na ginagawa natin, di ba? Dito, alam natin na ilan lang to eh. May mga pagkakataon, di ba, sa ano ba, sa school niyo po ba? Nagkakantahan po ba kayo doon? Nagabatian ba kayo doon na sa welcome remarks, di ba? Nagkakamayan ba kayo doon? Di ba, ano, ang totoo, pag andyan na yung teacher nyo, ay, kinig tayo. Kailangan seryoso, di ba? Pwede ba kayong magtawanan doon? Batuhin kayo doon ng ng eraser, di ba? Dito kahit magtawanan ka habang nagpipreach, okay lang. Hindi ako pwedeng mga ganun, di ba? Pero naisip ko lang bigla na itong mga gawain na to, kahit nga po yung mga fellowship, di ba? Nakakatuwa yung mga adult fellowship, yung mga light group fellowship, di ba? Yung makikita mo na ang siya-siya nilang magkakasama, yung mga youth fellowship, di ba po? Tsaka yung pro YA na fellowship. Ano bang mga fellowship? Ayun, ano man pong mga fellowship. Kahit yung care group, di ba, na fellowship, ang saya din po nun. Kaya itong mga gantong gawain nga po, di ba? Sabi po diyan, nawa ano pa din, talagang nasain pa rin po natin. Kasi nga po, di ba, sabi po diyan, sabi nga po kasi dito, di ba, palakasin natin ang loob ng bawat isa. Na kapag po pala umaten tayo ng church, di ba, hindi naman po dito sinisermonan tayong lahat palagi, di ba? Yan ka na naman, tamad mo na naman. Ganun po ba laging pinipreach dito, di ba? Nakakatuwa nga na yung pinipreach. Grabe, sila sabi doon ng katotohanan na mahal ka ng Panginoon, magmahalan tayo, ganyan, ganyan, ganyan. Diba? Kaya ibig sabihin, pinapalakas po ang bawat isa. Lalo na ngayong, sabi dyan, nalapit na ang mga huling araw. Kapag ikaw, nakauwi ka na ng bahay mo, ang katotohanan, pag binuksan mo yung Facebook mo, yan Telegram, di ba? Ang ingay-ingay nung, joke lang po. Kasi inad ko yung mga yun. Pero di ba, pag oo nga ba, nag-join na ako sa mga ganon. Tapos di ba, ang dami na nga po natin makikita na yung war sa mga gantong bagay. Pero hindi na po yun para lang ikalungkot ko. Yung dinaisip ko na lang din po na mangyayari naman yung mga bagay na to. Pero at the same time, di ba, you are praying na nandyan ka bilang Kristiyano para ipag-pray sila na Lord, ingatan mo pa rin po sila, maging malakas pa rin po sila. Kaya mapalad po tayong nakaka-attend pa po tayo sa mga gawain. Kaya sabi po dyan, di ba, nagpapalakasan po tayo. At sunod po, next po. Ayan. Sabi nga po kasi dito, alam niyo po ba, yung tanong kayo na, di ba, na are you prepared? Ayan, handa po ba tayo? Kung tatanungin daw po ba tayo dito ni Corina Sanchez, di ba? Handa na ba kayo? Hindi, joke lang po. Pero tayo, handa na daw po ba tayo? Kasi sabi nga, kahit po si Noah, ayan nga po siya, nag-ready po siya. Di ba, naalala natin ang sabi dito, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari kahit hindi pa niya nakikita. Ngayon, sabi nga po, ito, nung panahon to, kahit hindi pa niya nakikita, pero sa panahon po natin, kitang-kita po natin. Pero sabi po dyan, handa pa rin po ba tayo? Sabi doon, pinapakinggan pa rin ba natin ang Diyos ng merong pananampalataya? Sabi po dyan, kaya gumawa siya ng isang barko para mailigtas niya ang kanyang sarili, di lang daw po ang sarili, at ang pamilya niya. Sabi po dito, at sa pananampalataya niya, hinatulan ang mga tao sa mundo, pero itinuring siyang matuwid ng Diyos. Kaya po kung si Noah, di ba, naging handa po siya, di ba tayo, lagi po nating prayer yun, di ba? Kaya minsan kapag may mga sinasabi sila, pastor, na kapag nga daw po, di ba, meron nga pong online Bible study, di ba? Yung meron siyang may one time siyang sinabi na, iniisip niya nga daw po, bakit yung mga ibang magulang ng mga member, bakit parang, yung hindi man lang masin, parang di mo makita yung mukha niya doon. May mga iba di ba kumari, may mga ibang nagtestimony na ayaw po kasi nilang makinig, pero nilalakasan na lang niya yung speaker, tapos andun pa rin, ay, alam mo yung member yun ng church. Kaya ibig sabihin, kung sila nga po, di ba, yung mga pastor nga po natin, anong po sila na maligtas nga po yung pamilya nila. Parang nakaka-touch, kung tutuusin po talaga, nakaka-touch na ganun nila i-approach. Kung dapat naman po talaga tayo naman talaga yung gumagawa ng paraan, di ba? Nanay tsaka tatay natin yon, mga kapatid natin yon. Pero sila, kaya nga po, di ba, magpag-pray talaga natin yung mga pastor natin kasi kailangan talaga nila ng kalakasan, di ba? At kailangan yung church, di ba, talagang
mag-ano tayo, talagang mag-pray tayo na, Lord, palakasin niyo po talaga yung mga pastor namin. Kasi marami silang gustong gawin, marami silang gustong itulong, di ba, sa ating lahat. Na kung saan ito nga, di ba, si Noah, pamilya niya, inasikaso niya po. Si pastor pwede namang, yung Mendes na lang unahin ko o kaya yung maglaya na lang Pero iniisip niya pa yung pamilya ng Seskar, ng Tabangin, di ba? Iniisip niya pa yung pamilya, joke lang. Pamilya yaman yan, Diga ang apelyido niyan. Joke lang. Tapos yan, ng mga Getalado, di ba? Parang hindi, pero para ngayon, tayo pong lahat talaga, magtulungan po tayo. Nakikiusap po ako sa bawat isa. Ayan, tapos po, pagkatapos sabi po diyan, kung si Noah nga daw po naghanda, ganoon din po yung ginawa, di ba? Ng mga 10, hindi lang daw po yung 10, yung 5, di ba, dun sa 10 virgins. Na kung saan, naituro naman po sa atin yan, di ba, na tayo pa rin po ba, handa ba tayo na kung saan, ano't ano man oras dumating ang Panginoon, masasabi mo bang, ligtas ako? Alam ko sa sarili ko, ligtas ako. Pero tayo, di ba, hindi naman tayo tinuturuan dito na mag-double mind tama ba yun? Magdalawang isip, di ba? Na mag-isip na, ligtas ba ako? Hindi naman ganun po yung tinuturo, di ba? Ang tinuturo nga po dito ay yung dahil naniniwala ka at nagpapatuloy ka sa Panginoon, alam mong ligtas ka. Ganun lang po yung tinuturo sa atin. Kaya nawa, makiano din po tayo. Nawa, masabi talaga natin na yung mga yung mga apoy natin, di ba? It's still, sabi doon, burning. Na kung saan talagang on fire pa rin yan, di ba, na Kristiyano, di ba? Hindi yung tutulog-tulog na. Kaya kahit ako din po, minsan may mga time na nalulungkot na ako kapag may mga kabataan na wala doon, o kaya may mga kabataan na parang, okay lang kaya yung Christian ng pamumuhay nila? Ano pa kaya yung mga pastor nga po natin na sila talaga yung nag-aano dito, di ba? At lalong-lalo na po ang Panginoon, di ba? Na talagang siya naman talaga ang tumawag sa ating lahat. Kaya nga po sabi dito sa Hebrews 10:34b, sabi po diyan, sa English, babasahin ko pa, sabi diyan, knowing in yourselves that ye have in heaven, tandaan niyo po that ye have in heaven a better and an enduring substance. Alam niyo po na kung saan meron po tayong maganda, sabi doon, daw po sa langit, merong magandang nag-iintay sa atin. At sabi nga rin po dito, di ba, yung sasabing enduring substance kasi, ang katotohanan nga, di ba, na ang totoo, ang dami talagang ang dami mong mararanasan nga po sa mundo. Ang dami mong mga kailangan i-work out talaga. Maraming mga pagkakataon na parang isip mo, mahal ba ako ng mga tao dito? Minsan malulungkot ka na lang kasi, ay baka wala naman silang pake. O kaya may mga ganito. Ang dami-dami mong struggle sa buhay. Personally, sabi doon, meron ka pang struggle sa mga emotion mo, sa kung ano-anong bagay. Pero tandaan po natin na sa heaven po, meron tayo doon na better na place. At si Jesus mismo yung enduring substance natin. Kaya nga po sabi sa 35 hanggang 37, sabi nga po dyan, basahin nyo na lang, pero ito po yung sinasabi dyan, recompense of great reward. Meron po tayong great na reward. At sabi dyan, be of patience at i-receive po natin yung promise. Wag na po tayong, kung ang Diyos sa pagpasensya po siya, ganun pa rin po tayo, wag kang susuko, wag tayong sumuko, tandaan po natin yan. At i-receive natin yung promise. At sabi po kasi dito, he that shall come will come. Ano daw po? He shall that come will come, and not tarry. Minsan iniisip natin, Lord, ang tagal naman. Kung lagi mo daw iniisip na parating na ang Panginoon, hindi mo may isip na matagal pa. Kasi ang totoo, habang nalilikita mong malapit nang dumating ang Panginoon, gumagawa ka. Naiintindihan po nating lahat. At sabi nga po dito, meron pa po isa akong mabasahin dito. Ito po yung yung Jewish din na ang tawag diyan na tradition. Sabi po dito, meron silang tinatawag na breaking of glass. Baka po yung cup of wine na ininom nila, di ba? Tapos ayun din po yung tatapakan nila. Sabi nga po dito, it represents, sabi dyan, the destruction of the temple. Sinasabi doon na, ayun, yung destruction of the temple. Di ba ang katotohanan, yung tinayo nga po yung temple na yon. Alam niyo po, sabi doon, the glory of the Lord, sabi po doon, is upon that place. Tapos sabi nung nawala po yung temple, di ba, ano nangyari? Sabi po doon, nawalan ng pag-asa yung mga tao. Tapos alam niyo po, bakit daw po may breaking of glass sila? Kasi ang totoo, sabi doon, meron talagang, sabi diyan, sa marriage daw, it demonstrates that marriage
holds sorrow as well as joy. Sa atin, sa Kristiyanong pamumuhay natin, it demonstrates sorrow as well as joy. Merong mga kalungkutan, may pagyati, may paghihirap, at meron din namang kaligayahan habang nasa Panginoon ka. And it is a representation of the commitment to stand by one another even in hard times. Ano pong sabi ng Panginoon? Sabi nga po ito na talaga yung sinasabi ni Lord. Nasaan ba yun? Nasaan ba yung sinasabi din na nakita eh? Sabi nga po dito, ito na yung sinasabi ko po sa inyo. Natandaan po natin, sabi nga po, di ba? Same, may sorrow, may joy, sabi po dyan, pero it represents our commitment to the Lord. Mananatili ka ba? Pag inaway ka ba ng mga tao sa paligid mo, andyan ka pa rin? Pag ikaw ba, ginanto ka ba niya, nandyan ka pa rin? Sabi nga po dito, di ba, ang katotohanan, hindi naman si Lord yung nagbibigay ng mga sorrow na yon. Pero sabi nga po dito sa 22, katunayan, kung hindi paikliin ng Diyos ang panahong iyon, walang taong maliligtas. Kaya magalak po tayo kasi papaikliin daw po ni Lord yung panahon na yon. Yung panahon na sinabi kanina, ang dami-daming gulo, ang dami-daming paghihirap, papaikliin ng Diyos. Sabi niya, ngunit alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, praise God, dahil po para po sa ating lahat, sabi diyan, paikliin ang panahong iyon. Kaya nga doon ko po na-realize at naisip oo nga no, kung sinasabi na ng mga pastor na paikliin, pabibilisin na. Talaga, mabilis na mag-share ng gospel, mabilis na yung gantong bagay. Kasi ibig sabihin talaga, ito yung sinasabing paikliin na ni Lord yung panahon eh. Kasi ibig sabihin, kaya pinapabilis yung mga bagay na yon para makita na rin natin siya. At tayo po bang lahat excited na tayo makita ang Diyos? Ganon din po ako. Kaya, to God be the glory. Ayun lang.